Ang ginang na nasa live selling ay ang 52 years old na si Agnes Serafica. Dating migrant worker si Agnes sa bansang Kuwait. Nang makaipon, umuwi na siya ng Pilipinas at naging live seller ng mga Japan surplus items. Ano po siya, Mami Ellen? Ako lang po ang nagtatrabaho. Asawa ko po wala rin yung trabaho. Tatay ko, nakita nyo naman po, 75 years old na po tatay ko, nagme-maintenance yan. Ako lang po ang bumubuhay sa amin lahat. May dalawa po akong anak, yung panganay ko, sa akin po siya nagtatrabaho. Sa loob ng 3 taon niyang pagla-live selling, ngayon pa lang daw niya naranasan ng ganitong insidente. Kung sa ngayon po talaga, nandito pa rin po yung sobrang trauma pa rin po ako doon sa mga nangyari. Kasi lagi po silang nagpa-flashback sa ulo ko. Parang lagi nakikita ko yung mga suspect. Dahil every time na may mga motor na mag-i-stop dito sa amin, yun talaga yung una kong pumapasok yung takot. Hindi pa rin po siya nawawala. Kaya hanggang ngayon pa rin is hindi pa rin po ako nakakapag-live, nakakapagtrabaho ng maayos. Ang live video ng hold-upan nangyari dito sa maliit na garahe ng bahay ni na Agnes noong hapon ng September 4, 2023. Handbag, leather din po siya. Ayan, para may na lang po rito ng... Maayos naman po yung live ko, tahimik naman po siya. Tapos bigla, siguro mga ilang minutes pa lang po nung ng live selling ko. Una, may pumasok na isang lalaki dito. I'm black na naka-helmet. So, ang iniisip ko po una is rider. Yun po, kasi kumbaga, labas-pasok din po yung rider namin dito dahil nga po may mga pick-up, may mga deliveries po ako. So, yun po yung unang, yun yung unang pumasok sa isip ko eh. Kaya po, kung makikita nyo po yung naka-post na video, is makikita mo po doon na talagang tumitig pa po ako dun sa kanya. Tinignan ko yung mata nung unang pumasok. Kasi iniisip ko baka joke lang. Kasi ang niya kagad is dapa. Kabilang sa mga natangay ng suspect ang suot na hikaw ni Agnes, 3 singsing relo ng kanyang asawa at ang cellphone na ginagamit nila sa pagnenegosyo. Ang kabuuang halaga ng mga nakuha kay Agnes sa higit kumulang 130,000 pesos. Yung pong sa alahas, dahil nagbigay din po ako ng statement dun sa mga pulis, so kinuwenta nila, lumabas po doon is nasa 112,000 po. Bukod po doon sa cellphone, pagkakabili ko po kasi doon is nasa 19,000. Matapos ang pangyayari, agad naman silang nagtungo ng kanyang asawa sa Barangay Hall sa Dita, Santa Rosa, Laguna para i-report ang insidente. Dito na ikinasa ng mga tanod ang paghahanap sa suspect. Kaya po nalaman po namin na may hold-upan po dito sa Santa Rosa. May tumawag po. Agad naman po kami responde. Pag-responde po namin, hindi na po namin inabot yung mga hold-up po. Ang resibong nakalap, 2 CCTV kung saan makikitang dumaan ang motorsiklong sinakyan ng suspect. Dito na rin napag-alaman na hindi lang pala isa, kundi 2 lalaki ang hold-up kay Agnes. At ang shocking revelation, So parang iniisip ko, may narinig na ako na ganung boses. So hindi ko lang po talaga ma-pinpoint na nakausap ko na ba siya? Or kilala ko ba siya? Nakita ko na ba siya? Abangan mamaya ang lalaking naka-helmet sa live video na tinukoy ng biktima na ng hold-up sa kanya. Kapitbahay umano niya? Makakanap pa kaya ang mga lalaking ito? At may isasauli pa kaya kay Agnes sa mga nanakaw niyang gamit? Isang ginang feel na feel ang kanyang live selling. Pero biglang may umeksenang hindi mine ang isinigaw. Taas ang kamay! Inay ko po! Ang live selling naging live hold-up? Handbag, leather din po siya. Ayan, para may na lang po rito ng... Ang isang seller ng bag sa Laguna, nako, hinold up habang nasa live. Sa tulong ng closed-circuit television o CCTV na galing sa isang private establishment, nahagip ang mga hold-upper sakay ng kulay orange na motorsiklo. Actually, ma'am, yung may-ari po ang nag-review. So nakita po, dito po sila lumba. Sa pool din sa kopya ng CCTV ito ang pagtambay ng mga suspect ilang oras bago sila mang-hold up. Tapos na-review po nung may-ari nung saloon, nakita yung plate number, tapos yung isa po walang helmet. Kaya doon po sila namukhaan. Nang ipakita kay Agnes sa kuha ng CCTV ng barangay, dito niya natukoy na ang nagnakaw sa kanya walang iba kundi ang kanilang kapitbahay na si alias Connor. So
So, nung nakita ko po yung picture, at may sinabi po siya na ang itsura niyan is ganito, ganyan. So, doon na po ako nagka-idea na, sabi ko, kilala ko to. Kung yun yung tinutuko niya. Matapos makalap ang mga resibong hawak ni Agnes at ng mga tanod ng barangay Dita, September 9, 2023, nagsagawa na ng follow-up operation ng PNP Santa Rosa, Laguna para mahanap ang mga suspect. Upon the report po, nagkanta agad kami ng investigation, mag-report sa amin ng biktima. Sunod-sunod na po yung naging action natin. Nagkandak po tayo ng backtracking. So, along the way, naka-captured po kami ng CCTV ng dalawang katao po na nagpipit sa description na sinasabi ng biktima. So, and nag-forward tracking po kami CCTV. Umabot pa kami hanggang makakuha po kami ng mga CCTV na nakuha po namin yung plaka ng motor. And we trace kung sino yung may-ari. And ito po ay nakarating po kami ng Makati. Ayon sa investigasyon ng PNP Santa Rosa, Laguna, ang kapitbahay ng suspect na si alias Connor ay dati ng kinasuhan matapos siyang masangkot sa ipinagbabawal na gamot. Nagkaroon na po siya ng kaso ng illegal drugs sa Quezon po. And he was released year 2018. So accordingly, he was acquitted. Dagdag pa sa report, ang naging pake ng mga suspect ay ang 3 million pesos na pera na ikinuwento raw ng tatay ni Agnes kay alias Connor. Base po sa conversation nila, how they plan the robbery incident, ang target nila yung 3 million na kinikwento po ng tatay ng biktima doon sa suspect na si Connor. So yun ang target nila, actually yun ang pinaka-focus. Wala po kami pera, kuya. Kaya kung mapapansin po nyo doon sa nag-viral na video, ang hinahanap nila yung pera. Ang kasabwat ni Connor na si alias Wax ang nanghiram daw ng motorsiklo na ginamit nilang getaway vehicle. And luckily, we're able to identify the owner. And yung owner po ng may-ari ang na-meet namin at nagsabi na yung motor na yung ginamit niya ng mga suspect ay nandun actually sa residence ng may-ari. And yun nga po, pinakita namin ngayon yung picture ng CCTV and positibo po nilang na-identify na yun nga po si Wax, yung pong anak ng amo. Bukod sa mga resibong nakalap ng barangay Dita at ng PNP Santa Rosa, Laguna, may isang anonymous tipster din daw na tumulong kay Agnes at ipinadala sa kanya mga video ng pagsusurveillance di umano ni alias Connor sa bahay ng biktima. Pare, napakalinis ng lugar. Yung diretsong yun, pre. Doon tayo e-exit. Aba, sir! Nakuha mo pa talagang mag-surveillance, ha? Iba ka! Dahil sa dami ng mga resibong magpapatunay na sila nga ang mga suspects sa live hold-up, wala na silang takas sa batas. September 11, 2023, alas 3 ng hapon, tuluyan ang sumuko ang mga suspect sa Santa Rosa Police. It's, I think, one of the matter na nakapag-pressure sa kanya para lumutang siya. Because nakakaramdam na siya ng mga pulis na sa mga paligid niya na at anytime siguro baka natakot siya na hulihin siya. So, kaya napuwersa siya na sumuko dito, sinamahan siya na kanya. Nang araw ding iyon, eksklusibong nakausap ng resibo ang isa sa mga suspect na si alias Connor na kapitbahay ni Agnes. Wala lang po nang kawalan, ma'am. Hindi naman po talaga namin intention na pasukan. Nahingi po kami ng paumanin dahil matasok na. Tawagin nyo kami, bigyan nyo pa po kami ng isang pagkakataon. Ayon sa suspect, sumuko siya dahil hindi na raw kaya ng kanyang konsensya. Talaga ba? Sisisi po kami. Siyempre, gusto na rin po agad namin nakalabas para makapagsimula ang pagbaba nila. Pagkamat sumuko na ang mga suspect at sa uli ang ilang alakas, si Agnes buo ang loob na ituloy ang pagsasampa ng reklamo laban sa dalawang suspect. Pero kailangan maramdaman din nila na yung ginagawa nila is talagang meron din talaga siyang meron Consequence. din consequence. Hindi pwedeng say sorry o babay na, go na tayo. Hindi naman pwedeng ganun kasi talagang yung trauma sa akin is traumatized talaga. Pero sa desisyong inilabas ng piskal noong araw ding iyon, pansamantalang pinakawala ng mga suspect habang patuloy ang investigasyon sa reklamong robbery with intimidation na isinampalaban sa kanila. So, it's up to the fiscal interpretation na mag-rights nila yun na i-release sila. So, at any rate, we have done our best. We serve the justice for the victim and natulungan namin ma-recover yung mga, although not all, some of the items and I think the case is very strong against the suspect.
ang lesson ko po, na gusto ko rin po, may matutunan sila doon sa ginawa nila. Hindi lang po ako, kailangan pare-pareho kami. Kasi kung ako lang yung magsasuffer, na sinabi ko lang na okay na, sila is, okay na sila, pwede na silang gumala. So napakasakit naman po na on my part, na sila nakamove on, na ako hindi pa. Basta ako nakapag-file na po ako ng reklamo ko. So nasa na po yun, nasa piskal na po. Kumbaga, itutuloy ko na lang po kung ano man po yung nasimulan ko. Ang mga kawatan gagawa ng paraan para makapanglabang, pero wag pasisiguro dahil anumang tago, tiyak kayo'y mabibisto. Bis!